Ito na tayo ngayon, yung kwento ng aking mother. Natutuwa lang ako guys kasi kinikwento ng mother ko yung kanyang experience na talagang from the mouth, nakikita ko yung sincerity. Gusto ko rin malaman about my father na yung kanyang yung kanyang experience, yung kanilang journey na malaman ko rin na syempre ako yung anak. So anyway, ano naman yung Hindi na naman kahapon, telegrama, ito na, parang immediately na ganito, na patay na. Diyos ko, buti naman pinaalam nila sa iyo. Oo. At least Oo, pinaalam. pinaalam. Pero kung hindi nako po, ano kaya? Na, Siguro wala ka na rin gusto mo na rin mawala sa mundo. Parang talaga, ganon. oo. Yung text na gano'n na, yung lubuin ng text na, wala na mama mo, patay na, parang ako mo. Wala talaga na, magulong talaga. Pero wag mo nang gagawin yung sa akin kasi syempre malayo ako at saka mag-isa lang ako doon. Nag-aano rin ako. Naalala ko rin yung, Huwag kayong Hindi yun na nga, gano'n. kinaumagahan. Ito na, gayak na ako talagang. Bago mo lang siya mailibing, gusto ko talaga siyang makita kahit na anong mangyari. Diyos ko talaga ako. Dinala mo ba kami? Talaga ako sa'yo, ha? Dinala mo ba kami nun sa naman, hindi ko iniwan talagang dala-dala kita. Pati si Nini, dala-dala mo yun. Alam mo, ako din may nanakapin ako sa mga kapatid ko. Lalo si Okay. Linda. Oo. Kilala mo ba si Inday? Hindi pa. Inday. Kapatid ko yun sa Ina. Oo, parang gano'n. Nandun sila lahat. Wala man lang nag-voluntary sa akin na hatid niyo lang naman ako hanggang dun sa dito sa Manila. Kasi Terminal. sa terminal. Kasi susunduin naman ako ni Inay. Ni Silbing. Sana man lang may nag-ano na sige hatid kita mo. Isipin mo ha, 3 buwan lang ang anak mo. Isa't kalahati yung maliit. May bit-bit ka pa. Kaya mo ba yun? Kinaya ko yun talagang Syempre yung feeling mo pa yung asawa mo namatay, wala ka dun sa pagkamatay niya, hindi mo lang naman siya naalagaan. Yung parang nandun yung feeling mo na nagigilty ka, di ba? Tapos yung iniisip mo at siguro iniisip mo na sana hindi na lang siya sana hindi na lang siya pinapunta sa Manila, ganun. Yung parang ganun. Kaya wala lang akong, ayaw ko rin naman siyang mawala na wala naman na kung sino-sino lang naano sa kanya, di ba? Oo. Mawawala lang na bigla na wala hindi mo alam. Nagagawin nila, papatayin lang nila gano'n. Grabe din Yun din yung time yung pagsasama din nyo sa una pa lang, masaya kayo, di ba? Tapos nang dumating din sila inay, ganon. Parang magulo yung buhay nyo, pero nalampasan nyo yun. Kasi para sa papa ko at ikaw, hindi yun balakid. Kasi marami hindi. pang choice. Pwede sila pumunta sa inyo or kahit saan. So yung decision nyo guys. So nalampasan nyo Kami yun. dalawa, pag gusto namin mag-usap na mahilig yan, halika punta tayo doon punta tayo doon, mamasyal tayo, doon lang kami sa nag-uusap lang talaga kami. Saan kayo na namamasyal? hindi nila inay nila papa. Naririnig. Oo. Yung kayo lang dalawa. Oo. Basta pumupunta kami kung may mga pasyalan na doon lang kami dalawa. Nagkukuntuhan lang kami. Na hindi nila natin. Pero nagpaplano kami sa sarili. It's all para sa family nyo. Anong madalas niyong pagkwentuhan pag kayo lang dalawa? Nga na, sabi niya gano'n, kung doon sa Bicol daw, maganda ang buhay, doon na lang kami. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba doon? Sabi niya, oo, basta magkasama lang tayo, kaya ko talaga. Kaya ko kahit anong trabaho. Kaya anong trabaho, pinapakutan niya doon. Magtabas ng mga Damo. Wala mo ba? Alam mo ba kasi tawag nun, kasi ayaw kanyang yung syempre yung kalagayan mo. Kaya pinili na lang niya na pumunta sa inyo. Sa Bicol. Kaya yun. Yun nga, kasi sabi niya ganun sa amin, alam mo sa amin, maraming doon. Marami naman din silang lupa eh.
Mayaman yun sa mga lupain eh. Marami din daw nga silang kaya niya doon. Kaya sabi niisip naman niya, yung mga kamag-anak naman daw niya doon. Kaya nga sila pinapunta dito sa Mayo dahil nag-aaway-aaway. Oo, bakit ganun talagang balakid sa kanila? Ano? Nag-aaway-aaway. Ganun, totoo yan. Totoo Yung yan. away daw ng lolo, away na ng kaapo-apuhan. Ganon Oo, yan. diba? Oo, yung mga Kaya ganon. sabi nga ni Ma'am Mercy, alam mo ba nung pumunta ako doon? Tatakot din ako. Pero nilakasan ko talaga loob ko na gusto ko talaga kayong kunin at pinakukuha kayo ni Lola. Na sabi ni Ma'am Mercy, ganito yun din. Huwag kang sasakay na sasabihin mo pupunta ka kay Tiston. Di ba? Si Nana Mercy palang nag-ano sa'yo. Kami dalawa, talaga kami niya. Binigyan niya akong skits, pero may skits lang. Ano silang papel. So dito ka, ito muna hahanapin mo. Pagbawa mo ng, siguro mo na akong kalaman, ang layo na, taklo mo ba, biruin mo, di ba? Pagbawa mo ng ferryboat, ganito, sakay ka ng ganito. Pagdating ng terminal, hanapin mo yung anong tawag dito? San Jose yata. San Jose. San Jose, baba ka doon. Mayroon kang taong hahanapin doon. Na ganito, sabihin mo, pinaano ko ni Ma'am Mercy. Kilala kasi siya. Pinaano na ni Ma'am Mercy, na manulong ako ni... Yung si Lupi. Baka si Lupi, yung sa San Jose, baka papahanap si pangalan Lupi. Oo, siguro, nakasulat yan doon. Dumating naman, tapos pag kinaumagahan, sabi niya gano'n, doon ka na matulog. Kinaumagahan, magsakay ka ng habal-habal. Pag tinanong ka, sabihin mo sa kapitan ka lang pupunta. Huwag mo sabihin na kay Tiston ka o kamag-anak ka ng Tiston. Sa kapitan. Ito naman kapitan, may pangalan doon. Inano niya ako doon na sinabi niya na galing ako kay Ma'am Mercy, pupunta ko kay Papa Gubin. Hindi nila alam na ikaw yung nanay namin. Alam nila. Alam nila. Sinabi ni ito ni Manolo, ito yung asawa ni Manolo, kukunin niya yung anak niya. Yung tanong ko lang, anong year nun? Mga 1980 ako eh, mga 1980, 81, mga 80. Siguro mga 82 yata. Parang ganun. Mga 82 yata yun. Basta, kasi parang naaalala ko ganito yan. Siguro mga 5 years old na ako noon. 5 na ata yun ako noon. Mga 5 or 4 ako noon. Naalala ako noon na sasama ako sa iyo. Sasama ako sa isa. Sabi ko, sasama ako sa mama ko. Na nakaano na yung damit ko eh. Gusto ko talagang sumama nun sa'yo. Naalala ko yun eh. Yun ang tumatatak sa isip ko eh. Kaya, kasi ikaw, pag nandun ako, talaga kang nakatabi sa akin, Oo. Pag aalis ako, parang ganun ba? Pero yung yung ako, 'di ba yung namatay na si Papa, tapos gano'n. So, nag-stay ka, so kinunti mo yung buhay mo kina Lula Sebeng. Parang, siyempre sabi ni inay, sige, payag siya na siya mga alaga. Siya, voluntary talaga siya mga alaga. Sabi niya, hindi, may plano pala siyang gano'n na iuwi ka sa Matalino din na matching. Lahat sagot ko, ilaw, ay, bahay. Wait lang ma, please get me my water please. Ito naman si Lola talagang nakasuporta sa akin yan. Tapos Pero kilala niya yan, kilala ni Lola si Papa mo. Kilala niya? Kilala niya yun. Wala siyang problema kay Papa mo. Talaga? Lola. Binakilala ko siya ganito. Okay naman, parang ganun, usap silang dalawa. Ayun, kinakausap niya agad yan si Lola. Kinausap niya yan agad. Nag-usap talaga silang dalawa. Sabi naman ni Lola, si Lola naman parang anak naman niya ako. Sabi niya ganun, bakit may anak na yan, sabi niya ganun. May anak na yan. Okay lang Lola, sabi niya walang problema sa akin. Kaya ko siyang panindigan, parang ganun. Sige.
Gano'n. Di, okay na. Kilala nila Ditas. Kilala yun nila Ditas. Lalo na si Bakla. Wala si Lola. Baka Yun. gusto siya ni Bak. Tapos, alam mo, sabi niyo lang, sige, alam niyo na, Lola, bagong gamot ko ng tawag mo. Ano ang problema? Kasi yung mga, siyempre, dumating ako doon, alam mo, pagkalibing. Alam mo ba yung, wala ka man lang, ano nga gawin ko, wala na akong asawa, may dalawa akong anak, paano ko ito bubuhayin, di ba? Oo. Siyempre wala na ako kila Lola, pero alam ni Lola na kami dalawa, nagsasama na talagang umuwi kami sa Bicol. Oo. Nagpaalam kami, Oo. bago ako, nagpaalam ako kay Lola. Ngayon, minsan na nga nagipit ako, may sing-sing ako na brillante. Mm-mm. Brillantitos, ang bato niya, ilan ba yun? 7 yata ang bato niya. Parang nagipit kami dalawa noon. Sinanla namin kay Lola yung ano. Saan mo nakuha yung brillantitos na yun? Alam mo, yung sa amo ko yun. Mm. Sa amo ko yun. Nagtitinda ng alahas yun. Dapat binigay mo yun sa akin, sinave mo para sa akin. Joke lang. Hindi ko na, alam mo ba, na hindi ko nakuha yung kay Lola. Dahil Dapat si Lola na hold up. dapat nag-save ka ng alahas para sa akin. Hindi ako mahilig sa alahas kasi para remembrance lang. Si Lola, hindi lang. mo na nakuha yun dahil yung sing-sing na yun, hindi ni Lola hinihiwalay sa ano niya, dala-dala niya yun, ang sing-sing ko yun. Alam naman niya na kukunin ko sa kanya, 700 lang. Magkano ba? Wala ko. 700 yata. Ang ganun lang. Hindi ko na, kukunin na namin sa kanya yun eh. Na-hold up, alam mo, si Lola naman, takilira sa sine. Paglabas niya ng alas 11, inano yung bag niya ng nakamotor. Hila-hila yan si Lola, hindi binibitawan ng bag. Siyempre, nakamotor ka, matanda ka na, di ba? Hindi. Kahit pa paano nakuha. Gulong-gulong daw si Lola sa kanya. Oo, di tapos naman. Yung sing-sing ko, dala-dala pala niyo sa bag niya. Kaya nang kinukuha na namin. Wala na, na-hold up. Hold up. Wala na. So yung ano naman, yung kami naman, halimbawa yung tawag nito, yung kalilibing lang ng papa ko. Yun Tapos, na. Ang kalilibing lang. Gusto ko, paano kaya ito? Siyempre matagal na akong wala kay Lola, ilang taon na. Ilang taon na. Sabi ko na Kay Nel Silving. Ito ka lang na, pupunta ko dun sa amo ko. Pupunta ko dun sa amo ko. Biro mo, yung amo mo matagal na ano. Mula pa sa lula-lulahan, sa naging anak, sa apo-apo. Pero mo si Lola, Ay. natawagan ko na lang. O ano, nasaan ka ba? Dito ako, may problema kasi ako namatay kasi yung asawa. Sige, pumunta ka dito. Parang gano'n. Yun naman, rescue naman punta ko. Gano'n, kwento ko. Wala pa paano na ba buhay ko? Sabi ko naman, wala akong talaga. Paano na buhay? Ano? Sabi nga, sige, dito ka. Gano'n. Siyempre, kahit paano, may sulo ka. Ang gatas. O, di ba, dumidede? Gatas. Pero ako, saglit lang. Ako naman, breastfeed mo ba ako? Oo, hanggang taon. Hanggang isang taon, 2 taon. Isang taon kalahati. Parang ganon. O di hanggang nagbuntis na ako ganon, dumidiri ka pa rin. Diba? Hindi kasi pag buntis na yung nanay, hindi na pwede Hindi na pwede magdidi. magdede. Kaya nung pala kasi kakahihiwalay. Oo. Ganon. Ay, kaya pala. Talagang Pero ikaw, breastfeed talaga ako sa'yo. Oo. Sinini ang hindi. Siguro mga... Talaga, kaya pala yung ugali. Ugali Mike. hayop. Si Mike. Galing hayop din yan. Pati si Sarah. Ay, si Sarah hindi. Ano nga si Sarah? Hindi ugaling hayop. Hindi siya nagdidi ka mo. Siya ang pinakamatagal na nagdidi. Alam mo kung ilang taon siya nagdidi? Mga 3 taon na dumididi na yan. Hiniwalay lang ng ninang niya yan. Naglalaro yan. Naglalaro yan. Magpapahinga muna, tadididi muna. Parang si Joshua. Ganyan yan si Joshua. Mami,
Didi, sabi ko, ala, sumbong kita sa mga guys. ngayon, mayroon pa yung gato. Kasi hindi ko pa na ano yun, ngayon lang siya nahiwalay na nandito ako. O, diba? Oh, grabe pala, breastfeed pala ako. O, sige. So, ano nangyari sa iyo nun? Ito na. Punta. Wala pa ba? Ano ba? Parang gano'n. Sige, balikan lang dito. Ganito na lang. Padidihin mo lang sa buti yung... Alam nga, parang susuportahan niya ako na hindi ako magtatrabaho. Oo, siyempre naman. Ganito na. Nag-usap kami dalawa. Sige. Ang bait, ano? Oo. Sabi ko, Lola, dalawa ang trabaho ko nun. Kaya Ate Erin ako. Basta kahit saan nila ako anuhin. Basta pag... alam naman na nila yan. Kahit anong trabaho, sige ako. Basta pagdating ng buwan, ito ang pira mo. Walang tanungan, ito pira mo. Uuwi ka sa inyo. Bili ng gatas, bili ng pambayad ng ilaw, ng tubig, basta mura-mura lang naman nun ang mga bahay naman nun. 200 lang, di ba? Basta nasusurvive ko lahat sa mga problema niyan. Ito sinay pa, siyempre manigarilyo pa, siyempre bibigyan mo ko rin siya, di ba? Hanggang sa gano'n. Ganito na. Hanggang sa parang isang taon na yata sinini nun. Pero panatag na ba yung loob mo nung kasi syempre nagtatrabaho. Pero naka-move on ka na ba ng Siyempre hindi, titiisin mo yun. Hindi, diba? syempre naiisip mo pa yung asawa mo na hindi ka pa makamove on, di ba? Na minsan nakatunga nga ako ganyan, sabi ni Maliba ko, ano naman iisip mo? Asawa mo na naman, patay na yun. Sabi mo, ano ka ba, Ding? Kasi kaming dalawa naman ang magka-close doon. Patay na yung si bakla. Bakit patay na yun? Kasi naman ang taga-ano niya sa akin, pag nakatunga. Ano naman iniisip mo? Iniisip naman yung asawa mo, wala na yun, patay na yun. Sabi ko, grabe ka naman din. Sabi ko, inaano lang kita kasi baka mamay malok-alok ka na, marami kang iniisip. Gano'n, alam ko naman yan. Sabi niya gano'n, yung anak mo, yung asawa mo. Nagtatrabaho ako sa trabaho talagang hating gabi na ako matutulog. Umaga pa lang gising na ako niya, kaya nagagalit yan si Lola. Ano ba, hindi ka ba natutulog na pag gising niya, pag tulog niya, nagtatrabaho pa rin ako. Pag gising niya, nagtatrabaho ka pa rin. Hindi ko ba natutulog? Parang ganun ba? Siyempre ako, talagang dubli-dubli ko trabaho para walang masabi sa akin. Yeah. Saglit lang, magpatalastas muna tayo. Pero alam mo ba nakita ko kasi yung mga picture mo mayroon akong inutusan dun papunta sa inyo. Kaibigan ko lang yun sa Messenger, nag-volunteer sa akin. Oo. Saan? Yung si Ate Elsa. Papuntahin ko nga yan dito si Ate Elsa. Oo, tapos mabait yun. Oo, 'di ba? Sabi niya, okay Jocelyn, puntahan ko yung mama mo, gusto mo ba? Ganito. Oo, sabi ko, oo. Noon, papuntahin, kaya i-meet ko kayong dalawa. So, patalastas natin yun. So, sabi ko, nakita ko yung mga picture mo, sabi ko, videoan mo si mama, videoan mo siya. Alam mo ba, hindi ka makapaniwala yung anak mo parang NBI, parang detective. Hindi mo ba naiisip yun na, ano ba tong anak ko, ang layo-layo. Tapos marami siyang pinapadala sa akin na mga may tao siyang pinapadala. Tapos yung si pumunta pa doon. Si Ate Beth, yung lalaki? si Uncle yun. Si Uncle ko yun. O gani, hindi mo ba ako naisip na, syempre naaalala mo yung tatay ko, naaalala mo yung tatay ko, di ba na, ganon ako, mana talaga yun sa tatay niya, na ganon. Syempre yung mga moment na yun, nakita ko yung katawan mo, hindi ganyan Di ba, mula nang tinatawagan kita, binibidyo ni ate yun, sabi niya ayaw magpabidyo ng mama mo. O tingnan mo ngayon, iba no, para ka nang doon niya. O tingnan mo, bagay na bagay sa iyo yung suot mo. Tapos nag-iba ka talaga, ibang talaga yung ano mo ngayon, yung aura ng mukha mo, nang nakita mo ako. Iba talaga, tapos parang nagkaroon ka ng sigla, ganon. Talaga. Kaya nagkaroon ka ng sigla na kakaiba. Na sabi ko, iniisip ko pagkakaalis ng pinapupunta mo. Mabuti pa siya na kahit na napakalayo, parang nandun pa rin siya sa akin, hindi kami nagkikita. Parang inaano ko na itong mga nandito sa akin, kahit text man lang o ano. Parang, diba?
So, nakakaano ako. Di ba marami akong nung una, yung si Ate Bernadette. Di ba? Pinabilan kita ng cellphone. Yun naman, tuwan-tuwa yun ang pumunta naman, nataon na naman yun na igburang bunga ng mangga. Talagang, sabi ko sa kanya, hanggang makakaya mo, magdala ka ng mangga. O, di ba? Naisip mo ba, saan ko ba nakukuha yung mga tao na yan? Ayun nga, sabi Diba? na, oh, Ano yun, proud na proud yun sa akin. Tawag niya sa akin, Ate Ganda, ganun. O, Sisi Ganda, ganun. Tapos, nakita ko yung mga picture, mapapakita ko sa'yo. Iba yung mukha mo noon. kasi Parang, nga, di ba, parang ang lungkot-lungkot mo. nung pumupunta si Elsa doon, alam mo may sakit ako noon, yung tuhod ko talaga hindi ko maano, hindi ako makalakad na. Saglit lang, bibigyan muna kita ng vitamins. May vitamins ako. Nagbinom na akong... Anong vitamins? Yung vitamins. Hindi, mayroon kasi akong vitamins na ano. Yung binili mo. O, hayaan mo, mayroon akong vitamins na binili kahapon. Tapos, hindi ko alam saan mo ba nilagay yung mga ano kahapon, yung mga vitamins. May vitamins ako. Oo nga, meron yun eh. Tama na doon eh. Yung mga nasa ano, inano ng asawa ko yun eh. Oo, kasi the more ka na naglalakad, the more yan na i-exercise. Kasi kung nakaupo ka lang na walang circulation. So, minsan, ngayon, basta okay yung pakiramdam, okay naman yung pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako, gusto ko magpamassage. Maghanap tayo mamaya ng magmamasahe sa magpapamasahe ka rin. I-meet natin yung si Tita Elsa at saka si Ate Bernadette. Nakilala ko lang yun sa online. Alam mo, hindi na kami nagka-usap. Kaya nga sabi ko, wala akong Sabi na, cellphone. ano Basta, ang sabi ko sa'yo, pag bilhin kita ng cellphone, kailangan, ganito ako, ayaw ko nang nasagot. Ayaw ko nang hindi nasagot. Pag tinitext ko na hindi nasagot, pag tinatawagan Ay, ako ko, din. ayaw ko nang ganon. Ayaw Ayaw ko din. Si May. Yan, Ayaw ko mabait nang yan eh. ganon. Yun ang pinaka-ayaw ko. Sabi ko, sasabihin mo, busy ka, nakahawak ka ng cellphone, hindi mo anuhin. Diba, sasabihin mo na busy ka, dami kang dahilan na. Mga ganun ba? So, sabi ko, pag bilang kita ng cellphone, kailangan Siyempre, ngayon, wala. open yung communication natin. Wala. Sabi Siyempre, ko, ngayon, wala din naman akong... Huwag kang magpa-control sa mga tao. Wala. Kaya ayaw ko ng ganun. Sabi ko, sa isip ko, ganun yung mga bagay-bagay na yun. So, nakakatuwa. Patalastas muna tayo ng mga kwentuhan natin. Ang ano-ano, ang saya-saya. Meron ka bang ano dyan? Meron ka bang plastic dyan? Meron ka bang plastic dyan? Yung nalagyan ng mga ano. Yung ano, labahan, gano'n. Bango nito eh. Ito yung mga amoy na gusto ko, amoyin mo. Ito yung mga amoy na natural ko, kaya minsan paghirap. Ay, oo. Yung mga gano'n. Ayaw ko na, may mga amoy. Pabango. Hindi ako nagpapabango, yung parang natural na ba na ano. Nakakatuwa niyan. Alam mo ba kung buhay ngayon yung tatay ko? Kung ganito ngayon yung alam niya yung asawa ko? Siguro siya yung Ay, pinakamasaya. naku, talagang silang dalawa magkabayo sila. Magkaano sila, mayroon sila in common. Yung asawa ko, naku. At saka magkaedad pa sila. Pero Oo. ewan ko lang kung ganun talaga yung pangyayari. Siyempre si Lord naman ang nag-aano sa atin, Mm-mm. di ba? Siya naman ang nagpaplano sa atin. Di ba sabi mo, pinukuha ko ni Lula. Hindi talaga pinagkaloob. Kasi Oo, kung, diba? kung kinuha ko ni Lula, kasi pangarap ko nga maging superstar. Diba? Diamond star. Pangarap, alam mo ba hindi ka maniwala nung bata pa ako, tahimik lang ako, pero yung personality ko nun, hindi ko na-i-express nga kasi yung takot kay inay, kay Lula Selvin. Oo, diba? Si Lula Silving, lagi niya akong kinukurot, lagi niya akong yung emotionally bombarded ako, yung emotionally hurt. Siyempre, wala akong nanay. Ang pagkakaalam ko, yung nanay ko yung nag-aalaga sa amin. Yung time na yun, akala ko silang nanay, nang nalaman ko na adopted pala ako, doon ko nalaman na ganun pala yun. Kaya pala,
Kaya pala ganun ang trato nila Oo, sa akin. parang ganun So, isipin. inisip ko na paglaki ko, hahanapin kita na kahit anong sabihin nila, hindi ko papansinin. May mga time, honestly, may mga time talaga na sasabi ko sa sarili ko, ganito sasabihin ko sa'yo, susumbatan kita, ganun. Pero hindi eh. No, yung goal ko talaga, makita kita nun. Kasi, yung hindi nga ako sabi ko sa sarili ko, natapos, yung mga lahat na pangarap ko, binigay ni Lord. Kapag-aral ako, yung bata pa ako, marami akong pangarap. Sabi ko, diba? nagagal ako, gusto ko talaga maging superstar. Ano ba yung superstar? Maging artista. Ganun lang naman yung mga nun eh. Yung pag-artista ka, gusto mo maging sikat ka, gusto ka maging famous. Ganun yung ano ko, pangarap nun. At yung iiyak ka na pag umiiyak ka sa harap ng camera, marami kang sweldo. Yun ang gusto ko, yung gusto ko talaga maging superstar. Diba, senora ko na yung superstar. Basta gusto ko maging superstar, hindi diamond star. Superstar lang. Kasi yung superstar, Super talaga. Yun ang Super dream talaga. ko noon eh. Sabi ko, gusto ko talaga maging superstar. Di, yung ano na yun, yung incident na yun, hindi kami pinayagan ipadala sa'yo, di ba? Hindi ako Hindi naging nga mo. superstar. Pinapunta pa nga ako ni Lola doon. Grabe, natutuwa talaga ako ng gano'n. Na, Pinapunta niya ako na ano. ito, maganda to sa, kung makati yung lalamunan mo, ito yung din, para siyang gamot na ano. Try mo, pag halimbawa, pag ano ka. So anyway, natutuwa talaga ako sa kwentuhan natin na ito yung time natin na dalawa. At sabi ko na nang malaki na ako. Kasi lumaki ako sa farm. Bata pa talaga ako. Yung parang hinihingal ako, yung parang yung puso ko. Wala ba akong sakit sa puso ng bata pa? Wala kang sa hindi Wala ka naman. nagkakasakit nun. Oo, hindi naman talaga ako sakitin nila kahit ng bata pa ako, maliksi ako palagi. Si Nini, muntik-muntik mamatay na yan sa gas. Ako talaga maliksi at saka, alam mo yung pinag-usapan natin kayo, yung faith, yung malakas ako, yung nananalig ako, yung nagpipre ako, ganun yung personality ko. Pero yung childhood ko, marami akong ganun question sa ulo ko. Sabi ko, pag makita ko yung mother ko, sabi ko, bakit mo kami iniwan? Bakit gano'n? Eh di, syempre, nagbabago yung isip eh. So yun, nung lumaki na ako, sabi ko, iba-iba yung binigay sa akin. Kumbaga hindi naman iniwan, di ba? Hindi naman iniwan, hinanap ko kita. May kasalanan, hindi naman Tama. tayo, hindi naman ako. Tama. Parang ganon. Hindi naman Meron kaya talagang gumawa ng ano na hindi tayo magkita. Dahil sa galit. O, di ba? sa galit, di ba? Hindi, Oh, at di saka ba? siguro natakot ka na nun. Mas baka patayin ka nila, di ba? Sabihan ka ba na talaga sa manang loob na pumunta ka dito parang gano'n na ano na Ang lakas ng loob mo Nga. na pumunta. mamaya hindi ka na makabalik o ano ba ang gagawin? Oo nga. Inisip ko, sinabi ko na lang ng bakit? Sabi ko gano'n sa kanya, bakit? Eh, hindi ba siya lasing nun? Kasi mabait naman siya, di ba? Lasing. Hala ka na. Kasi dapat- hindi siya magsasalita kung hindi siya lasing. Oo. Kasi kaming dalawa, magkabayos kami nung wala O kaming kasi problema. favorite ko nung si Lolo eh. Alam mo Wala ba, kaming problema. kwento ko sa'yo. Ano naman pala nangyari? Kwento natin. Ano naman pala nangyari? Bakit kami napunta sa Leyte? Tinakas nga kayo niyan. Alam mo ako, pumunta ako doon. Tuwing katapusan lang, kaya makakasaglit talaga ako para makita ko lang kayo, parang gano'n. Kasi magdadala ako ng gatas, sila na namang gatas, parang gano'n. Pumunta ako doon, walang gatas. Siyempre, pambili ng bigas, parang gano'n. Yun. Tapos, ikaw malaki-laki na. Sabi nga ni Lola, pag malaki-laki na, ang plano namin dalawa, si Nini, habang aalagaan natin sa bianan mo yan, habang hindi pa siya nakakalakad. Oo. O, di ba?
Kasi kung kukunin ko siya na kakarga-kargahin, paano ako makakapagtrabaho? Hindi ka makakapagtrabaho. Paano ako makakapagtrabaho? Hindi ko na nang-usap namin. Kaming dalawa ni Luna, nag-uusap ko namin ng ganyan. Paano ka makakapagtrabaho? Sabi niya, ganyan. Hindi, pag malaki-laki na, nakakalakad na, pwede mo nang nandito ka naman. Hindi naman siya yung, sabi ko, alam mo Lula, yung isa ko si Lin ko, sabi ko, mabait yun, hindi siya problema. Wala akong problema doon. Simulang maliit pa yan. Pag gusto niya matulog, makikita mo, nakatulog na yun, kahit saan lang dyan. Gapang-gapang lang siya, tulog lang siya. Wala akong problema Lula. Hindi siya nagpapakarga. Mabait yun. Kaya lang itong isa, siyempre. Bata pa yun, Bata diba? pa, maliit pa. Hindi ba ako iyakin ng bata pa? Hindi. Alam mo ang taga-alaga sa'yo, Nord? Ito ba, dadaan natin si Lola Tosa, pupuntahan natin Si yun. Lola Kapatid Rosie. ni Lola mo yun. Ha? Kapatid ni Lola mo yun. Si Si Lola Tosa, ang anak ng si Mimi, si Milia, yung nag-alaga naman kay May. May. O sige, Yun. pupuntahan natin yun. Punta natin. Maganda yun. So ano naman, dinadala mo ako dun sa ano? Siya taga-alaga nun, ang taga-alaga sa'yo si Mimi, yung anak nun. Tikman mo nga to kung masarap. Patalastas lang muna tayo kasi ano, Matigas. matigas. Okay naman yung lasa. Favorite ko ni Precious. Hindi alasa. Okay yung lasa, okay. So, So, taga-alaga. naglit lang nauhaw ako. Sabi ni Nana Merce gusto niyang ampunin si Nini. Kaso ayaw daw ni Ninay. Oo. Kasi kung inampun niya yung si Nini, hindi nakasulat yun sa legal yun Oo. na magiging anak nila ni ni Uncle namin ni asawa niya kasi di sila nagkaanak. So si Nini daw yung gusto niyang ampunin. Ako daw kasi mahal daw ako ng aking lolo. Kahit saan pumunta yung lolo ko, dala-dala niya ako. At saka sabi ng Nina Mercy, mabait daw ako kasi pag dinadala ako ng lolo ko kahit saan, natutulog lang ako. Mabait ka naman talaga. Natutulog lang ako, sabi niya. Wala ako talagang problema. Pero sinasama mo ba ako sa trabaho mo? Noon, hindi pa. Kasi nga, gusto ni Lola, pag kinuha ko kayo, kayong dalawa, hindi walang maiiwan. Pero minsan sabi ni Tita Taying, minsan sinasama mo ako sa trabaho niya. Sa trabaho mo doon sa ano. Minsan, di ba, minsan dinadala mo daw ako doon. Oo. Totoo ba yun? Isang sauli ka na lang pag sauli na lang. Oo, ganon. Grabe Sino naman nag-aalaga sa akin? Si Ate Taying, mabait yan. Si Tita Taying. Mabait yan si Ate Taying, kala mo. Sana buhay pa siya ngayon, Alam mo ba yung may contact ka ba sa kanya? Wala nga wala na nga akong contact. Yung cellphone number niya. Wala na, nagpalit siya ng number. Bakit naman? Ay, alam mo, silang dalawa ni Papa mo, magkaano yun. Close sila? Magka-close silang dalawa. Sayang naman. Ito pala yung ko. Ito yung driver, yung ko, teacher's license. Para maniwala ka talagang teacher ako. Hindi ako basta-basta. Ito yung naging, nag-real estate ako. Ito yung 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 area sales director sa real estate. Diba? Yan ang mga ko. Tapos ito naman kung saan ako nakatira dati, doon ako sa Tembo. Makati talaga ako nang nag-asawa na ako. Tapos, sa Makati kasi, mayroon siyang blue card. Ito yung blue card. So, nagpapapunta ako doon. Mayroong color coding, may mga yan. So, ganyan yan. Ako naman, yung may retrato naman ako dito. Siyempre, yung mga retrato ng mga gas-gas na rin. Nakakatuwa naman yung buhay mo, Talaga. Biro mo ngayon ay hindi mo akalain na ganito pala yung magiging anak mo. Di kung nagbuntis ka noon ng
nandun si inay, eh di babae pa rin yun. Kasi syempre si Lord ganun talagang inaano niya. Oo. Hindi inalaw ni Lord yun kasi baka makunan ka, o di ba? Oo. Hindi na yun si Maria Jocelyn. Wala na. Baka iba na yun. Ay, nakakaano talaga mga. Sabi ko sa'yo, gusto kong maging superstar eh. Ay, grabe. Alam mo, ang dami mo palang anak, ano? Sobra. Talagang naghanap. Nung kakilala kami ni Papa mo, yan siya, yan. Wow! Ganito pala yung mama ko noon nang wow! Talagang magugustuhan ka talaga niya. Oh, grabe. Ano yan? Kulot yung book mo? Hindi nirorolan ko lang. Grabe ano. Tapos ito naman yung... Mahilig ka talaga sa alahas. Oh, kasi ngayon parang ang donya eh. Alam parang mo nga kung naaalala. parang baka mauntog yung ulo mo dyan ha. Naalala ko nga yung mga alahas ko. Sobrang sama ng loob ko. Walang itim na. Ayaw mo nang Alam mo gano'n? yung kwintas ko na, di ba malaki? Oo. Yan. Ginto yan. Mm. Alam mo yung bakit inisnuts yan? Wala, ito baka ano yan. Eh, Tunay ito eh. Ilan? Inisnuts yan. Binili to ng asawa ko. Inisnuts yan. Ang Ang ganda ganda niya. nito, Makapal ano? yan, di ba? Bigyan mo Ay, na siyempre, lang to kuya. sa akin. Alin? Yan? Ito. Sige. Ayan, yabang-yabang ako naman. Bagay na, di ba? Ay, maganda ka pala noon eh. Parang magkamukha tayo noon. Di ba? Ito pa. Ikaw ba yan? Di ba? Nung tanda na, ito na yung mga ano. Ganyan pala yun. Parang may ganito akong itsura ng picture. Asan pa yung mga picture mo? Wala Marami. na nga. Ito. Eh, patingin nga. Mga ganyan. Yan lang yung mga picture mo? Wala. Oh, yeah. Mga nandun. Ikaw ba to? Parang magkahawig tayo pag nakaganyan ko. Si Sarah naman, ito naman ang ID niya. Oh. Alorica. Ano yan? Yung ano niya? Oh, sa call center. Marami akong ano dito. Marami akong followers yung mga ano ko dito. Kaya marami akong nai-inspired na tao. Minsan nagme-message sila sa akin, gano'n. Pero alam mo, ang sarap talaga ng sarap ng mga ganitong buhay. Grabe pala ng pinagdaanan mo, ganun ka pala katibay. Pero bakit hindi ka ba? May malala pa dyan. Ikukwento mo sa akin mamaya ha. Ang title nun, Yung mga- Maala mo kaya. Tungkol naman yan, John. Kilami naman. O sige, mamaya na natin to. Mamaya. Hindi pa tayo tapos. Yung tawag nito yung grabe, nakakaano talaga kung ano kaya ang Kami nga, alam mo ba, nagkinuwento ko lahat kay Bilya na nangyari sa amin na lahat. Sabi niya, alam mo tita, yan, kasi yan, inaanak ko yun si Bilya eh. Sige, magpatalastos muna tayo ngayon. Gusto mo ba? Mukha ka ng si Ditas. Ano ba yung si Ditas? Malaki ba yun? Yung nanay ni Judy? Mas matangkat siya. Mas matangkat siya ng konti siya. Ng konti sa akin, no? Siguro mga 5'4" yata. Talaga? 5 pa nga kasi tangkad lang namin kasi yung stewardess Si Jody kasi parang siguro pantay lang ngayon. parang magkaano lang kami. Oo, pantay lang ngayon ni Jody. Parang magkaano lang kami na grabe yung ano. Oh, di ba? Para kang Donya. Pag makita ka niya ni Ditas, tapos iba yung ano mo, sabi ko, sasabihin niya, oh, Ate Del, ano nangyari sa... Wow, Ate Del, gaya gusto ko mag-ano-ano ka, yung tawag mo, magbihis ka para at least, oh, tingnan mo, hindi ka naman 72 years old ka na. Mukhang ano ka naman eh. Hindi pa masyado. Oo, kaya nakakalakad ka na. Exercise ka lang ng exercise. Huwag ka masyadong kumain ng kanin, kamote, saging ka na lang, okra, ganon, mga gulay. Hindi pwede may buto-buto. Ay, di tanggalin mo yung buto, kainin mo na lang yung ano. Saan mo ba nilagay yung mga vitamins ko? Ha?
Yung vitamins kong dalawa, yung... Oo, nasa'yo. Pero kinuha ko yun eh. Ang nako, nandiyan na sa akin yung parang lotion. Nagpapalaundry nga ako. Yes, good morning. Pwede po bang magpa-laundry? Ay, 1 or 2 days. Kasabit lang, 25, 26, 27. Sige, mag-isip mo na mamaya. Kasi baka may pupuntahan ako eh. Okay? Thank you. Tapon ko na lang ito. Tapon. Ibigay ko yan. Ang daming mga damit ng mga anak, tapon ko na lang ito. Oo, kasi Sayang. Pwede naman siya tanggalin pero ayaw ko. Diyos ko. Alam mo ba, yung kaibigan ko si Ate Elaine, close kami niyan. Yung friend ko, iba yung level ng ano na. Alam mo ba nung pumunta si Elsa doon, Oo. yung una niyang punta, ano bang ginagawa ko nun? Ay, hindi yung una niyang punta, may sakit ako. Anong sakit mo? Yung nga, hindi nga ako nakakalakad. Anong nararamdaman mo dyan pag hindi ka nakakalakad? Ano, parang hindi ko siya maihakbang. Ah? Tapos, nakaupo lang ako noon. May Tapos? sakit ako. Tapos, alam mo ba na nataunan niya na wala akong papira-pira, pero bang, Ano, pag halimbawa, huwag ka masyadong maano kay Tita Elsa kasi gusto ko magkaroon ka ng kaibigan. Kasi ang pagkakaroon ng tingnan mo yung mga kuko. Pag ganituhin mo nga dito, ganitin mo nga, yung mother ko parang socialite talaga yan. Socialite mother. So anyway, pinapatawa ko lang siya. I'm just kidding. So ganyan nga yung di, ganito yun, pagbalik niya, alam mo, nakita mo ba yung mask ko? pagbalik niya, wala ka na pang ibang mas. Ay, ito. Oh, saglit lang. Pagbalik niya, alam mo, bumili siya ng ulam. Hmm? Sabi ko, huwag na, sabi ko gano'n. Pag ano naman, mamaya naman. Sige, kumain ko gano'n. Kumain ka. Tapos, di, kumain na daw siya sa labas. Kumain na siya sa labas. Saglit lang, Tita Elsa? Wala yata ka na. Tinatawagan niya ako palagi. Kinukumusta niya ako. O yan, sabi ko nga sa kanya, kumustahin mo si mother. Puntahan mo siya, ganun. Tapos di bumalik pa siya noon. Mhm. Bumalik siya, dalawang balik siya. Pero okay na ako. Mhm. Pagdating niya, tamang-tama naman, naggagawa akong hot cake. Gumagawa ka Sabi ng ko hot ganyan cake. sa kanya, alauna na siya dumiting. Sabi ko, kumain ka na ba? Sabi ko, kumain
ko, sabi ko, ito magkain tayo muna ng hotcake. Sabi ko, gano'n, nag-hotcake ako noon. Hintayin mo ito. Tapos, siguro mga kalahating kilo yung hotcake ko. Sabi ko, ito dalhin, pinadalahan ko siya siguro mga 4 na piraso, malalaki yung ginawa ko. Ayaw nga yan dalhin. Sige, sabi ko gano'n, sige. Dalhin mo na yan, sabi ko gano'n. I-try mo nga itong isuot kung kasya sa'yo. Parang may pasalubong naman. May pasalubong naman ito sa inyo. Sabi ko, sige kumain ka, sabi ko gano'n. Ako talaga, pag akong Maganda siya, no? Pag dandong ka. minsan maganda niya. Oh, alam mo, pag dandong ka sa States, ang dami talaga. Yung husband ko, ang bait-bait nun. Binibilan niya ako ng dami. Para akong ang tatay yun eh. Bilang pa niya ako ng underwear, lahat-lahat. Oo. Ay, alam mo ba ang panty ko, yung pinadala mo? Ah, talaga? Oo, diba? Yung kulay pula, paborito ko, yung tinatago, di mo? Tinatago-tago ko. Ganun ba? Medyo, patingin nga kung bagay sa'yo. Parang hindi bagay sa'yo. Hindi nga eh. Hindi bagay. Kay Tita Elsa na lang yan. Oo, ginanilig natin. Oo. Bagay ito sa kanya. Oo, bagay yan. Bagay sa kanya yan. Ay, grabe. Alam mo talaga ako pag... Bakit mo naman siya nagustuhan? Sana mo kayo nagkakilala niyan. Ako, ito sa Bicol. Tapos sunod siya dito sa Maynila. Hindi niya, alam na niya na marami kang... Oo, alam na. Marami ka nang napagdaanan sa buhay. Alam na. Kinikwento mo ba sa kanya yung papa namin? Oo. Minsan ko, sinasabi ko sa kanya. Ay nako, alam mo ba? Minsan Wala kang binatbat dun sa asawa ko. Minsan Sa tatay ni Linlin. sabi niya, oh, ba't di? Ano naman ang sabi niya? Okay. Ay, yun naman, hindi siya taong makapag-diskusyon. Hindi, wala pa. Tahimik lang yun. Alam mo ba sa bahay? Kaming dalawa. Halos hindi kami nagsasalita. Lagi. For that nanonood lang ng TV. Siya may upuan siya dyan. Ako may upuan naman ako dito. Wala. Para mag-ano na lang kami ngayon. Basta hindi na ako makikipag-away. Wala na. Hindi ko na ulit-ulitin yung mga nangyari. Nai-stress ako pag naiisip ko yun. Naalala ko yun. Wala akong pera. Parang Diyos ko. Sabi kong ganun talaga siguro. Kung kailan ka tumanda. Saka ka naging ganito. Kasi sabi ko kung naipaayos ko ang bahay. Kaya pa paano bondo, may pera ako. Oo nga, Di ba? Kaya pag halimbawa, pag aalis ka, wag mong isipin na ibibenta niya kasi kakausapin ko, sasabihin niya, hindi niya ibibenta, parang joke lang ba, para hindi niya maano, conjugal property yan. Nandiyan na yung anak ko, para magkaroon ka ba ng confident. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kapatawain. Conjugal property na nakakatawa. Nakakatawa yung... Yan yung mother ko. Nagkikwentuhan kami. It's having a good time. So, napapagod ka na ba? Gusto mong humiga? So, basta kung gusto mo akong yakapin mo lang ako. Kung gusto mong tupiin yung mga damit ko, tupiin mo lang siya. Okay lang yan sa akin. Pero pag halimbawa yayakapin mo ako, okay lang yan kasi medyo naninibago ako sa'yo sa mga ganun. Pero kung pag-uusap natin ng ganun, parang ano lang yan, parang gusto kong gusto kong malaman mo kasi ganoon ako eh. Hindi naman porket syempre nanay kita parang hinagid kita. Hindi ganoon kasi syempre nag-aano pa tayo ng nagbi-build pa tayo ng yung relationship natin ngayon parang bini-build up pa lang na although sa phone pinapaano lang kita, ini-encourage lang kita para di ba anong nararamdaman mo kagaya ng nag-meeting tayo ng mga kapatid natin o di ba happy ako nun kasi magandang result
Kasi 'di ba nakausap mo si Kuya Sam at saka nakausap mo si Kuya Rodel at saka Asawa sila. niya. O 'di ba? Yun na ang process ng healing natin kasi nakikita ko kay Kuya Samuel na ano din siya, marami din siyang ganun sa isip niya. Oo, na hindi nila alam. Hindi nila kung ano alam ang kung nangyari. anong nangyari. Mm. Kailangan nilang malaman yun na hindi niya maiano sa kanyang mga anak, ganun. Kasi kailangan Hindi nila alam malaman ang yun. istorya. So, kailangan may mga istorya yung buhay natin na kailangan malaman yun. Parang magkukonek ba kayo ng parang bridge yan. Ako, kahit hindi kita kilala, nakapag-asawa ko, masasabi kong yung napangasawa ko is mayroon talaga siya lahat. Kumbaga, can afford everything. Na para sa akin, ako, para sa akin lang. Kasi, nung papunta ako dito, nakapila ako, tapos kinuha agad timing. Syempre, yung asawa ko, hindi niya ako matutulungan kasi nagdadrive siya. Wala siyang parking, tapos yung mga bata nandun, umiiyak. Lalo na si Gab, siya. First time ko silang iniwan na gano'n. Papasalamat ako kay Lord kasi naging okay ang lahat. Pagbaba ko agad, mayroon mga dito. Nag-usap sila ng Tagalog. Sabi ko, kuya, tulungan mo naman ako. Sabi niya, sige ma'am, nilagay niya sa cart. Ipagkalagay, tuwan-tuwa yung asawa ko kasi hindi niya ini-expect na may ganun, di ba? Tapos, pinupush niya. Sabi niya, syempre ako nagbuburig. Yung mga iba, pinupush nila. Ako, sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ilalagay ko lang, pila ka lang dito kasi kailangan mong pumila. Lahat pipila naman. Pila ka na lang dito para magpunta ka sa counter na para mag-check-in yung baggage at saka kung vaccinated ka, kung hindi ka vaccinated. So, nandun ako sa sabi niya, ilalagay niya doon sa imprant. Ako nakapila lang ako. Tapos, kausap ko si Rod, gano'n. Nagpipray ko sila si Gab, okay, magiging okay kasi Joshua umiiyak. Sabi ko, medyo, ang haba-haba ng pila. Nakapila lang ako. Yung bago sa akin, ibang lahi. Ang lakas yata ng boses ko. Siguro naririnig ako ng buong tao doon na nagpipray ako na grabe siguro kasi malakas boses ko eh. Tapos, sila nakatingin sa akin nang nasa airplane, tinitignan nila ako. Siyempre, nakadress ako eh. Nakadress to kill ako. Yung katabi ko, yun nga nang papunta na ako sa counter baggage, sabi ng babae, vaccinated ka ba? Unvaccinated ka ba? Fully vaccinated with booster? Wala akong sinasagot. Lahat ng tanong nila, wala akong sinasagot. Basta may pinapakita lang ako sa kanila. So, in-approve naman, sabi niya, ito yung mo. Mayroon kasi akong carrying baggage, yung dalawa naka-check-in yun. Yung mga laman ngayon, yung mga damit nyo, yung mga pagkain-kain, kaya mabigat siya. Tapos yung carrying baggage ko, nag-exist yan, dapat 7 kilos lang. Mayroon kasi akong dala na malaki na mixed nuts. Malaki yun. Nilagay ko, sabi nga, nag-over baggage. Ang ginawa ko, instead na itatapon ko, ibinigay ko sa counter na nag-check-in. Pero siyempre natuwa, masarap yun kasi nandun lahat ng mga mixed nuts, pretzel, lahat ng mga flavor nandun. Sabi niya, baka kailangan mo yan sa Philippines. Sabi ko, syempre kailangan ko sa Philippines yan. Pero naman kasi diba, overweight. So anyway, binigay ko sa kanya. Sabi ko, sobra pa rin ng 2 kilos. Sabi niya, hindi ko, hayaan mo na yan. Diba? Ganun lang talaga yun. Ganun lang yun. Tapos, sa madaling salita, chinek-in ako, everything sa security guard. Tapos, papunta na ako dun sa departure. Ganun lang ako. Niningitian ko lahat na tao kasi wala naman akong ngipin. Nakaganon ako, pero nakangiti ako. Yung mga matatanda, natawag ko silang nanay, ganun. Ang sasaya nila, may isang matanda nga nasa CR ako, pero nandun na ako sa inside ng plane. Sabi niya, parang namumukhaan kita. Parang namumukhaan ko yung mukha mo.
saan mo ako nakita? Baka nakita mo lang ako sa YouTube. Sa YouTube mo yata ako nakita, Nay. Sabi niya, parang nga, napapanood ko yung mga video mo, sabi niya. Sabi niya, oo nga, nag-YouTube ako, tapos dito pa sa ibang social media. So, sa madaling salita, smooth lang yung travel namin. May pagkain sa plane, kaya lang hindi ako makakain kasi dapat vegetable na soup. Kaya hindi siya soup. Sabi ng crew, dapat sinabi mo ma'am in advance para nagpe-prepare kami. Nakapag-prepare kami ng ng pagkain mo na special yun. So sabi ko okay lang. So gutom na ako. Ilang oras na yun. 48 hours. Tapos kinabukasan. Tapos yung katabi ko, mukhang siya. Diyos ko, malayo. Oo, yun eh. Ang tagal na biyahe. Mga lang siya. Mga 14 hours. Round, yun dire-diretso. Mahal pag ganun, mahal yun. Walang Oo, ang aking ticket ay mga siya, mga, let's say, $2,356, ganun. Mga siya, mga 100, almost 157,000. Ang laking pera niya, di ba? Di ba, laki ng pera kung iniisip mo yun. So, sabi ng husband ko, honey, don't worry. Don't worry, honey. Okay? It's okay. Tapos siya pa yung naglahat-lahat. Tapos, doon ako sa plane. Yung katabi ko, ang ganda ng seat ko. Nandun ako sa may window. Tapos, yung katabi ko, sabi niya, may mission ka ba? Sabi ko, opo. Missionary ka ba? Sabi ko, opo. Tapos, sabi ko sa kanya, mukha siyang masungit. Mukha siyang masungit. Pero hindi niya ako inaano kasi siguro yung dating niya sa akin parang hindi nga siya pag kumikilos ako, parang gusto niyang gumano na. Hindi kami nagkaano-ano. Ako wala lang, pinapabayaan ko lang siya. Sa madaling salita, malapit na kaming maglanding. Sabi niya, kakain na kami ng breakfast. Sabi niya, hindi ka pa kumakain. Nakakadalawa na kami. Sabi ko, wala kasing pagkain na pwede sa akin. Maghintay na lang ako. Pag nang nag-breakfast, ako yung binigyan niya ako ng, yung crew, naghanap talaga siya. Sabi niya, don't worry, tomorrow I'll find some food for you na bagay sa akin. Sabi niya, yun, banana. May banana siyang binigay sa akin na malaki. Tapos, strawberry, blueberry. Tapos yung vegetable salad. Tapos yun. Tapos nagkikwento siya. Ay, sabi niya, saan ka ba galing? Sabi ko sa Sacramento, papunta San Francisco. Drive namin 1 hour and 30 minutes. Sabi ko, kayo po, saan po ba kayo? Sabi niya, sa Manteca, California. Sabi ko, alam ko yan doon. Sabi ko sa kanya, nadaanan namin yan, papunta kaming Arizona. Sabi niya, oo, kasi yung runway doon. Tapos, sabi ko, may puti po ba yung asawa mo? Sabi niya, hindi, Pilipino rin. Pero wala na daw sila. Divorce na sila. Pero hindi pa naman siya matanda. Lang siya, 62. Medyo may konti. Parang mas bata sa'yo ng konti. Yung ganun. Sabi niya, very stressful magbiyahe. Ganun. Sabi ko, meron ka bang anak? Wala na siyang asawa eh. Divorce na sila. Sabi niya, wala na. Angel na yung anak ko ngayon. Sabi ko, bakit? Anong nangyari po? 13 years old yung anak niya. Kwento na siya ng kwento. Napahaba yung kwento. Ako nakikinig na. Siguro na-detect niya na nakikinig talaga ako sa kanya. Nakikinig ako sa kanya. Medyo nagiging emotional na siya kasi anak niya nagkasakit ng sa lungs. Kumalat na daw yung cancer, ganun. So, sabi ko, kawawa ng yung pinakita niya yung picture, ganon. Sabi ko, sorry to her, that ganon. Sabi niya, kung buhay pa siya ngayon, siguro na siya, isa na siyang professional. Medyo naiiyak na siya eh. Siguro mag-isa na lang siya sa buhay niya ngayon. Ang purpose niya pag-visit dito kasi yung mga kamag-anak niya. Sa Parañaque siya. Pangalan niya si Maria Divina. Maria Divina pangalan niya. So, yun.
na ano siya, sabi ko sa mga matanda, okay Nay, goodbye. Nagpalandig na kami, ano, so usap-usap kami. Tapos, tinuruan ko siya kung paano maggamit ng long distance school. Hindi niya alam. So, yun, nakakatuwa na ewan ko. So, sobrang blessed ako kasi dito naman sa immigration naman, ang tawag nito is, hindi rin ako nahirapan. Kasi, pipila kayo, yung mga protocol, ipapakita yung requirements, unvaccinated ka, papakita mo yung One Health Pass, na ganun-ganon, na negative yung test mo. Kasi, tinest muna ako doon. Ang bayad ko doon, mga $151. Hindi, mga almost $200. Tapos yun, tawag nun, negative naman ako, lumabas ang result. Kaya, naka-apply ako. Tapos, pag dito sa immigration na, papakita mo lahat yun, ganun. Tapos, assist ka, punta ka muna sa immigration, picturean ka kasi, tinatanong ako ng lalaki, are you a Filipina? Sabi ko, oo naman, Pilipina ako, ganun. Sabi niya, okay, relax lang ma'am. Sabi ko, Pilipina po ako. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ng mama, sige, pumila ka na lang dito ma'am. May mag-assist. In-assist ako ng mama. Pagka-assist niya sa akin, inuna pa nga niya ako kasi mayroon siyang dalawang ina-assist. Inuna agad niya ako, tapos sinamahan niya ako para i-claim na yung baggage ko. Naghintay. Tapos, sabi ko, police po ba kayo? Sabi niya, sa immigration ako. Tapos sabi niya, siya yung magpupush ng baggage. Sabi niya, gusto mo bang kumuha ako ng card? Sabi ko, kayo po, kung gusto niyo akong tulungan. Yun, siya yung nagtulak. Parang gusto niya talaga akong tulungan. Sabi niya, sige ma'am, don't worry. Ako yung magpupush ng mga mga luggage mo dyan. Sabi ko, maganda yung gano'n. O diba, first time kong nag-travel international. So, hindi ako nahirapan, ganun. Sobrang smooth ng travel ko. Kaya, nang dito, sinamahan niya ako ni Kuya Pangalan ng mama si Kuya Edwin. So, noon si Kuya Edwin naman, sa immigration yun, accredited. Kaya wala tayong magagawa. Dito ako na-quarantine. Tapos ito na tayo ngayon. Pang 6 days ko na dito sa Philippines. Kaya, ganun-ganun ang buhay natin. Nakakatuwa, di ba? Magaling magkwento yung anak mo, ganun. Kaya, detalyado talaga. Pero yung asawa ko, detalyado sa mga bagay-bagay. Yung asawa ko, para yung papa ko. Papo ko. Asawa ko at ang papa ko, parang magkapareho sila. Kasi, diba, nagpipirma ka, sabi ng papa ko, ako na lang magpipirma. Magaling yung asawa ko sa mga ganyan. Talagang, sabi ko sa asawa ko nga gusto kong mag-enjoy tayong dalawa. Yung dream namin, putulin ko kasi 1 oras na guys, okay, yung about ng content, my mother, nagkikwentuhan kami. So, may part 3